guys, so ayun. So this is our second day here at Osaka, and for today's video, pupunta tayo sa Nara and Kyoto ngayon, and breakfast muna tayo dito sa sa Family Mart. Tara, pasok tayo. Sobrang lamig pala ngayon guys, actually 0 degrees ngayon. So talagang it's freezing cold. Tara, pasok muna tayo sa loob. So yun guys, bumili lang tayo ng onigiri and yung coffee nila dito. And ayun, dahil nga walang mga table dito, dito lang tayo sa labas or sa tapat ng Family Mart kakain. Morning comes at night. I don't understand. You and I so different now. We are always on the edge. Hearts are open wide. Different yet alike. You and I so different now. We are always on the edge. Kalabas lang natin ng Nara Station, and ano lang siya, isang sakay lang siya from Namba Station. Walking distance lang yung Namba Station sa natin, sa capsule hotel natin. And then from Namba Station, sumakay lang tayo ng train. So dito na yung diretso sa Nara Park. So wala nang transfer yun. And ayun, sobrang lamig. No, kanina naka-gloves ako, pero kasi ang hirap mag-navigate ng map pag naka-gloves kasi hindi masyadong yung phone, hindi masyadong natatap. So ayun, lakad lang tayo papuntang Nara Park. So walking distance na lang daw siya from Nara Station. And ayun, may mga kasabayan tayong mga ibang tourist din dito na mga naglalakad. So pupunta tayo dito sa Deer Park. So, ayun lang yung pupuntahan natin. Ito, naglalabas na siya, lumabas na siya. Nakatakas na. So, andito na tayo sa may Nara Park at may sumalubong agad sa atin. Hello daw, sabi niya. So, parang mag-a-avail lang tayo na parang nila dito. I think crackers to. So, pag in-avail to, ito yung papakain natin sa kanila para lalapit sila, and ayun, magbabaw 200 yen, one set. Thank you. So ito na, medyo lang, teka lang, hinahabol lang agad. Uy, tinutulak na ako ng uso niya. Teka lang, medyo aggressive yung mga yung mga deer natin dito. So ingat lang kayo kasi medyo aggressive sila, lalo na pag nakabili na kayo. Talagang nangdadangga sila ng mga nguso nila. Parang itutulakan nila para ipakain mo na sa kanila. So ganun siya. So wide lang sila dito, wala silang palakad-lakad lang sila dito sa area. Nakatakot lumapit dun sa tapos mag-isa ka lang kasi pag kumakain na sila, parang susugurin ka nila. So, ganun yung ganap dito. So, dito tayo lumipat sa kabilang part. So, ang dami ring mga deer dito. And 200 yen lang pala pag nag-avail kayo ng nag-avail kayo nung parang pang pagkain sa kanila. Teka lang, isa-isa lang. Okay, isa-isa lang. Pila-pila, lahat makakuha. Isa-isa lang, isa-isa lang.
stop. Bumalik na kayo sa mga pwesto nyo. So ayun guys, bumili ulit tayo ng isang set ng ipapakain dito sa mga deer. So hanap ulit tayo ng magandang pwesto. Tara. Guys, tapos na tayo magpakain dito sa mga deer and ayun, kung gusto nyo masolo itong part, so mas maganda maaga kayo dumating para wala pang masyadong tao. And ngayon around 10:30 AM na, medyo dumami na yung tao, so marami na yung mga nagpapakain din sa deer, so hati-hati na yung attention nila. Parang ganun na yung mangyayari pagdating. Pero malawak naman itong Nara Park na to, yung mga may deer, kaya nyo pa din. So dito sa gilid ng ng park, meron na din naman dito nagbebenta ng mga pwedeng ipakain sa mga deer. So may nagtitinda na dito for 200 yen. So 200 yen lang, bibili na kayo dito and then bibigyan nyo lang sa mga deer para mapakain nyo sila. And pwede din kayo magbaw sa kanila, tapos marunong din sila magbaw sa inyo, parang ganun. So punta na tayo sa temple. Guys, pumunta na tayo sa temple. So walking distance lang siya dito from Nara Deer na Park. Tara. Medyo nababawasan na rin yung lamig kasi magtatanghali na. Pero ayun, medyo malamig pa rin lalo na pag humahangin. Andito na tayo sa Todaiji Temple and isa to sa famous and isa siya sa historically significant landmark dito sa Nara. Guys, habang papalakad kayo, papasok ng temple, may mga deer pa rin around the area. Makikita nyo yan, chill-chill lang sila dito. Mga natutulog, mga nakatambay. And pwede nyo rin sila ulit pakainin ng mga parang biscuit para lumapit sila sa iyo. Tapos mag-picture-picture. So, ayun yung pinakamadaling way para lumapit sila sa inyo.
Welcome to Todaiji Temple. Tara! Andito na tayo guys sa loob ng Todaiji Temple. Meron pa pala siyang pinakaloob na area ng Todaiji Temple and may entrance fee lang siya na 600 yen. So pwede na kayo makapasok sa Todaiji Temple. Guys, katatapos lang natin dito sa Todaiji Temple. So ngayon magla-lunch muna tayo and then pupunta na tayo ng Kyoto. Ito palang Todaiji Temple, included na pala sa ticket kanina yung Big Buddha, yung malaking Buddha sa loob. And ayun, tapos pwede kang magsindi ng insenso and mag-pray. And then ayun, so donation lang ang ilalagay dun sa parang box nila. Ngayon, papunta na tayo sa Kyoto. Magla-lunch lang tayo saglit around the area and then pupunta na tayo sa Kyoto. So around, I think 1 hour ang biyahe ng train galing dito sa Nara. 1 order, takoyaki, and 1 bottled water. Water. So 500 yen lang siya for 10 pieces. Inabot na tayo ng lunchtime dito sa Nara. At magla-lunch muna, kaso lang, ito lang yung available ngayon dito sa labas ng temple, itong takoyaki. So nag-order tayo ng takoyaki. So 500 yen siya and 10 pieces na siya. And ordered na rin ako ng bottled water. Please refrain from smoking while this train is stopped at this station. Thank you for your understanding. So ngayon, papunta na tayong Kyoto and nag-avail tayo ng limited express na train. So 30 minutes lang yung biyahe, 39 minutes and exact, and meron siyang assigned seat na din. 520 yen lang siya, from from Kintetsu dito sa Nara to Kyoto. So ngayon aalis na yung train, exactly 1:05 PM. Let's go! So yun guys, andito na tayo sa Kyoto Station. So from Nara Station, nag-express lang tayo ng
Nag-Kyoto Express tayo para mabilis tayo makarating dito. And within 30 minutes plus, andito na tayo. And ngayon, pupunta tayo sa Arashiyama Bamboo Forest. So, magta-transfer muna tayo ng ibang train dito sa Kyoto Station. So, hanapin lang natin yung line. So, punta tayo sa platform 32 or 33. Dito sa may Kyoto Station, meron pala ditong JR line sa Kyoto. And then from Kyoto, magsasakay tayo ng JR line papuntang Arashiyama Bamboo Forest. Sa daan, itong ice cream na may sa taas, parang teddy bear siya. Tara, kainin muna natin. Malawak pala dito guys yung mga bamboo forest, pero eto na, nakarating na tayo sa pinaka tourist spot. So ayun guys, andito na tayo sa Arashiyama Bamboo Forest and medyo marami lang tourist, but ayun, diskarte na lang kung paano kayo makapag-take ng picture dito na wala masyadong background ng mga tourist din. So kami sinasaktuhan lang namin o tinatimingan lang namin na parang pagkalagpas ng mga tao magpipicture na ganyan, katulad ng ganito, pag medyo nag-clear ng konti yung mga tao, yan, pag-take na ng picture, tas ang guluhan nyo na lang na hindi makikita yung mga masyadong tao sa background. So ayun, sa paita ka sa inyo yung mga ilang shots ko dito. Sabos tayo dito sa Bamboo Forest. So, lipat naman tayo sa temple dito, malapit lang sa Bamboo Forest. So ayun guys, palabas na tayo dito sa temple and ayun, pupunta pa sana tayo sa ibang spot dito sa Kyoto, pero ayun nga, dahil half day lang tayo, hindi na natin mapupuntahan yung ibang tourist spot dito. So next time na lang ulit pag bumalik tayo ng Kyoto. Pabalik na tayo sa Osaka and ayun, ang napuntahan lang natin dito sa Kyoto is yung Arashiyama Bamboo Forest and yung Tenryu Temple. So may pupunta pa sana kaming mga ibang temple, kaso lang maaga nagsasara yung ibang mga temple, mga 4 or 5 PM. So kung pupunta kayo dito sa Kyoto, mas recommended na mag-aala talaga kayo ng 1 or 2 days para mapuntahan yung mga tourist spot dito. Kasi marami talagang pwedeng puntahan dito, pero
since limited lang yung time natin dito, hindi na natin muna mapupuntahan yung ibang mga tourist spot. So next time, at least meron na naman ulit tayong reason para bumalik dito, di ba? So ayun, bale, punta tayo sa train station and then balik sa Osaka. Then later tonight, baka kain tayo and then bibili tayo sa GU or Uniqlo. So magche-check tayo ng mga jacket kasi naubusan ako ng jacket, yung mga binili ko sa Okay medyo limited lang. Kaya hindi pala tayo hindi rin tayo, kaya parang kulang yung travel days natin kasi nag-adjust tayo ng itinerary since pupunta tayo sa Shirakawa-go bukas and then sa ibang araw naman yung Universal Studios. So medyo tight na rin yung schedule natin. Pero at least napuntahan natin yung mga top tourist spot dito sa sa Kyoto at saka sa Nara. Kung pupunta kayo dito, talaga kayo yung parang magbubook kayo ng accommodation para madaling gumala-gala. Unlike ako kasi babalik talaga ako ng babalik ako ng Osaka since nandoon yung yung accommodation ko for the whole duration of my travel. So, ayan. So, medyo lumalamig na ulit kasi paggabi na. Actually, pa lang naman ngayon? 4:44 pa lang. Pero dahil nga winter ngayon, medyo maaga nagdidilim dito sa Japan. And, ayun. So, tara. Biyahe muna tayo. Pauwi. Hi guys, so andito na tayo sa Osaka Station and sobrang bilis lang ng biyahe ng train. May nadaanan pala akong Uniqlo dito. Yan. So this time nakapag-check na ako at nakapagbili ako ng mga ilang items and eto siya, pakita ko sa inyo Nakabili ako ng parang dalawang jacket, isang salamin at saka isang bonnet na heat-tech. Nag-avail pala ako ng tax-free nila. So, pag umabot ng 5,500 yen, yung total amount ng pag-shopping nyo dito, pwede kayong makakuha kayo ng 10% off na tax-free. And also, wag nyo palang kalimutan dalhin yung passport nyo kung mag-a-avail kayo, mag-shopping kayo at magta-tax-free kayo, mag-a-avail kayo ng tax-free kasi kailangan ng passport pag mag-a-avail ng tax-free kasi may chine-check sila doon na sa passport nyo and then yun nire-record nila yung mga tax-free na in-avail nyo. Ngayon naman magdi-dinner na tayo, so hanap tayo ng makakainan dito. Inintay ko lang pala si Ara kasi nag-check din siya ng mga item, si Ara Adventures. So sulit talaga dito sa Japan guys, lalo na kung ma-shopping kayo, mahilig kayong bumili. Pero ako talaga personally hindi naman ako ma-shopping din, parang yung usually mga suot ko, mga okay lang din naman. Pero dito kasi parang sayang din kasi yung tax-free kung hindi mo i-avail. So, medyo malaking less din siya. So, tara, dinner na muna tayo. So, ayun guys. So, andito pa rin tayo sa Osaka Station and nakahanap na tayo ng kakainan bago tayo umuwi for today. And dito tayo kakain sa Gyukatsu. So ito, Gyukatsu Kyoto Katsugo. It's like a combination of Wagyu and Katsu in one meal. So umorder na tayo. So hinihintay lang natin yung order natin. So ito na guys yung in-order natin. Wow, Gyukatsu on the rice with leek from Kyoto and Sancho pepper sauce. Tara guys, kain na tayo.
guys, so magbabayad tayo through GCash. So tatap lang natin. Ito yung bill natin, 1,595. Thank you. So yun guys, katatapos lang natin kumain dito sa Wagyu Katsu. And nagbayad tayo through GCash. And ang bill natin is 1,559, something like that. And i-check natin ngayon kung magkano yung conversion nun sa GCash app natin. Ito na nag-reflect na kaagad yung yung kinain natin, and worth 618 pesos 0.21 centavos. So ayun guys, 'di ba? Sobrang useful talaga ng GCash, and mas okay yung conversion niya sa mas okay yung conversion niya generally sa mga dito. So ayun lang muna, balik muna tayo sa accommodation natin, and mamaya siguro chill ulit ako sa around Dotonbori area. So yun, doon lang din ako tumatambay tuwing gabi since sobrang lapit talaga sa accommodation ko, and wala pang 5-minute walk siya. Sobrang lapit lang talaga. And ayun na nga guys, kalalabas lang ulit natin, and yun, nalagay ko na yung mga gamit ko kanina doon. And isa pala sa nabili ko sa Uniqlo, itong glass na to. Parang lang naman siya, UV rays lang naman siya. Wala naman siyang mga grado-grado. And ngayon naman, actually wala naman na tayong itinerary for tonight. Magwi-withdraw lang ako. Since bukas, mag-Shirakawa-go tayo na tour. Maraming available na iba't ibang Shirakawa-go na tours sa Klook. So check nyo na lang doon, may mga English speaking, Chinese speaking, or depende sa inyo kung ano yung language nyo. And ayun, nandito ulit tayo. Since malapit lang tayo dito sa Glicoman, dito na naman tayo nakatambay. And ang daming tao ngayon dito. Since weekend din kasi ngayon, Sunday. Isa sa pinaka-best na i-consider nyo paggagala kayo dito sa Osaka is highly recommended malapit kayo dito sa Dotonbori or sa Glicoman area or Shinsaibashi area, kasi talagang sobrang worth it. Pagkalabas mo, ito na kaagad mga kainan, establishments, and mga iba't ibang mga available dito, mga pasyalan.